Ito na yung balita ngayon. Ombudsman to review funds misuse complaints against Sara Duterte. Remati na niya, Mr. Maravillas. Remati na. Yan na. Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya takes his oath of office as the Ombudsman. He took his oath of office at the Supreme Court before Senior Associate Justice Marvic Yunen. Wala kayong dapat ipagduda sa pagiging Ombudsman ni Boyeng Rimulya. Bakit? Ang nagpasumpa sa kanya si Marvic Yunen, at si Marvic Yunen, mga kababayan, inclined sa mga dilawan. Kaya hindi po pwede, mga kababayan, na pagdudahan nila. Daba ka maging bias. Kumbinsindo nga si Marvic. Ito nga yung panawagan niya. Carpio to Rimulya, publicize all ends to restore people's faith. The people have lost faith in all institutions of nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Alay. Ito na yung balita ngayon. Ombudsman to review funds misuse complaints against Sara Duterte. Remati na niya, Mr. Maravillas. Remati na. Ayan si Boyeng Rimulya, mga kababayan, sumumpa na bilang bagong ombudsman. Ang nagpa-take oath sa kanya si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Yunen. Yan. Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya takes his oath of office as the Ombudsman. He took his oath of office at the Supreme Court before Senior Associate Justice Marvic Yunen. Wala kayong dapat ipagduda sa pagiging Ombudsman ni Boyeng Rimulya. Bakit? Ang nagpasumpa sa kanya si Marvic Yunen. Remember, si Marvic Yunen yung ponente ng pag-declare ng unconstitutional sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte kasi hindi daw sumunod sa tamang proseso. Para niya, Mr. Maravillas, may malisya. Unahan ko na, siguradong bibigyan ng malisya ng mga DDS yung pagsumpa sa Supreme Court Senior Associate Justice na si Marvic Yunen. Sasabihin nila, sinadyaan niya para hindi questionin kasi the same justice ng Supreme Court yung pumabor kay Sara. Checkmate uli, mga kababayan. Yung mga propaganda ng mga DDS, basag. Sa ICI, basag sila. Kasi appointee ni Digong si Andres Reyes Jr., chairman ng ICI. So malabo na magiging bias pabor sa administrasyon kasi dating appointee ni Digong Ito naman si Boyeng Rimulya, sumumpa, mga kababayan, sa pumabor sa pagdeklarang ang konstitusyonal ng impeachment kay Sara. So anong rason? Anong rason pagdudahan ninyo? Nag-gets na ninyo, mga kababayan, kung bakit kay Marvic Yunen sumumpa si Boyeng Rimulya? At si Marvic Yunen, mga kababayan, inclined sa mga dilawan. Kaya hindi po pwede, mga kababayan, na pagdudahan nila. Daba ka maging bias. Kumbinsido nga si Marvic sa bagong ombudsman. Kasi kung hindi kumbinsido, nag-refuse sana siya, mga kababayan, na siya yung mag-take oath sa kanya. At maging po si Antonio Carpio, dating Senior Associate Justice. Ang sabi ni Antonio Carpio, mababalikan niya yung tiwala sa gobyerno with Rimulya as the new Ombudsman. Ito nga yung panawagan niya. Carpio to Rimulya, publicize all ends to restore people's faith. The people have lost faith in all institutions of government. They have lost faith in the legislative, executive, and even in the judiciary. In the office of the Ombudsman, I call it the second most powerful office in government. To turn the tide, the Ombudsman must be fair. It must not engage in selective prosecution. He should go where the evidence leads him. So panawagan po ni Carpio kay Rimulya, kanyang advice that the first thing he should do as Ombudsman is to open the statements of assets, liabilities, and net worth of public officials and employees to the public minus the private information like residence and name of children in other matters not related to assets and liabilities. And I think yun ang gagawin. Yun yung kanyang sinabi. More transparency, sabi ni Ombudsman Rimulya. O diba? Kaya i-review niya. Una yung fund misuse. Kasi naka-file na ito sa Ombudsman. Ombudsman to review
fans misuse complaints against Sara Duterte. Ang gustong mangyari ng mga DDS, patulogin lang ng ombudsman. Kasi pinatulog yun ni Martires. Hindi pwedeng ganun. Naso dati lang. Masama yung ginawa nung dati. Kailangan baguhin natin para mabalik ang tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. Kaya walang ligtas si Sara po. Kung niligtas siya ng mga senador, Duterte Senator, sa ombudsman po, namomoros na siya ngayon sa ombudsman. Yan ang malinaw dyan. At hindi nila pwedeng sabing politics. Ang politics po na malinaw, yung hindi paggalaw ng ombudsman laban kay Sara, yun ang politics. Di ba? Yan ang malinaw kasi yung ombudsman appointee po ni Digong. So talagang politics yun. Pero ngayon po, dati sa politics kasi yung pag-review, necessary. It is necessary kasi hindi man pwedeng na-file lang tapos hindi po gagalawin. Di ba? So ano yun? Ano pat nag-file pagkatapos pinatulog lang? Kaya sabi ni Remulla, actually those reports are already with the ombudsman. We will open them, study them, and question those who are currently in charge, as well as those who had the duty to handle the cases before we arrived. So apart from Sara Duterte, respondents of these complaints also include other DepEd officials and OBP officials. Tulad po ni Chief of Staff Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, former DepEd official Sunshine Fajarda and Edward Fajarda, among others. As a background, last year, Duterte's office drew criticism for the alleged misuse of its 2022 confidential funds, which became the subject of an investigation by the House Committee on Good Government and Public Accountability. During the hearings, two officials from the OBP admitted to releasing millions in confidential funds to Security Officer Colonel Dennis Nolasco and Colonel Raymond Lachica, the head of Duterte Security Group. Kaya yung security, yung commander ng security ni Sara, tinanggal, kasi sabit po dito. Alangan man sabit po sa kalukuhan, nandun pa active, di ba? Ano yun? Malinaw po itong si Colonel Lachica, siya yung nakakakilala talaga sa pagkaghost ni Mary Grace Piatos. Makita niyo, Mr. Maravillas, pagkaghost, hindi pagkatao. Malinaw po si Mary Grace Piatos, hindi man po tao, kundi multo. Kilala, mga kababayan sigurado ni Colonel Lachica. Kaya tataranta sila, lalo na si Amy Marcos. Ang sigaw ni Amy Marcos, protect BP, Sara. Ayan, sabi ni Amy Marcos, bonget, si Boying talaga. Sure ka? Okay ka pa ba? Sa ngayon, ang iniisip ko na lamang ay kaligtasan ng buhay ni BP Sara. Tawag niyan dito sa amin yung pag-iisip na ganyan, balisngag na pag-iisip. Imagine, iniisip daw niya yung kaligtasan ni Sara. Sino ba yung mahilig magbanta kung hindi si Sara? So wala siyang iniisip na kaligtasan ng kanyang kapatid, ng kanyang pinsan na si Martin, ng kanyang hipag na si Lisa Marcos. Binantaan ni Sara, pati yung kanyang tatay, binantaan na ukayin sa libingan ng mga bayani, itatapon sa West Philippine Sea. Pero tingnan ninyo, mga kababayan ng statement ni Amy Marcos. Yan o. Sa ngayon, ang iniisip ko na lamang, kaligtasan ng buhay ni BP Sara. Yung nagbanta na ipapapatay yung kanyang kapatid, ay siyang gusto niyang masiguro ang kaligtasan. Paano nangyari yon? Yung salarin niyang gusto mong proteksyonan, hindi yung gusto niyang biktimahin o saktan. Pagkatapos, sasabihin niya, Bogit, si Boying talaga, sure ka? Okay ka pa ba? Okay si Bonget, si President Bongbong Marcos. Ang hindi okay po, na I think, dapat na rin magpa-check up kayo ng inyong mental condition kayo mismo. Kasi nga po, hindi na tama ang inyong mga pinagsasabi. Ang gusto ninyong proteksyonan si Sara na siyang nagbanta mismo sa iyong kapatid. Ang dapat proteksyonan po, yung pinagbantaan, hindi yung nagbabanta. Diba po? Yan ang normal. Ang dapat na sigaw ng mga tao, protect PBBM, protect Lisa, protect Romualdez. Kasi sila yung pinagbantaan ni Sara. Pero siya ay may baliktad. Ang gusto niyang protektahan si Sara. Si Sara na nagbanta, malinaw po na nagbanta sa ating Pangulo. Recorded. Yes, sabi ng mga netizens po in reaction sa kanyang post, ang manang nakalook alike ni MJ after Botox. Sabi ni Dante Laguerta, asking lang Ma'am Senator, ang dati bang Ombudsman Martires ay katiwa-tiwala o pinagtatakpan mo lang? Sabi ni Annalyn Talastas,
iniisip niya kaligtasan ng isang vice-presidente, pero ang kaligtasan ng presidente na mismong kapatid pa niya, wala siyang pake. Sabi ni Cecilia Jose Ontiveros, kalawang talaga sumisira sa bakal. Sabi ni Teo de la Cruz, that's what you think. Kayo nga ay nagtutulong-tulong para pabagsakin yung kapatid mo Pero you will never win kasi ang kakampi ni PBBM ay si Lord. May divine intervention ang pagiging president ni BBM. Sabi ni Nathaniel, maya kamangga. Sabi ni Kowi Angelita, tama lang yan. Bakit nga naman takot na takot kayo? Mabuti nga yon kasi di makakalagpas ang mga kamaliang pinagagawa ng lahat. Tama po yan, Sir Rimulya. Buksan mo lahat, buklatin mo. Sabi ni Orlando, oo, isipin mo buhay ni Sara, pero binoto ka ng taong bayan para maglingkod sa bansa, hindi kay Sara ang paglilingkuran mo, o hindi si Sara. Sabi ni Arlan Lambo Loto, ipinanangga mo yang baba mo, makapal yan. Sabi ni Sofia, takot na takot. Sabi ni Riolanda Simanes Docena, madaming mag-aabang sa hearing kay Sayad at sayo dapat nandun ka para masaksihan mo kung paano sumagot si Sayad. Sabi ni Marcelina Santo Tomas, nakakalungkot na, puro pagpabagsak iniisip, hindi paano mapaunlad ang bansa natin. Sabi ni Larnie, noyo si Sara, kumbaga she's always the villain in the story. Sabi ni Rose Bispiras, si PBBM dapat ang magtanong sa'yo kung okay ka pa ba. Walang pumabors po sa mga netizens sa posisyon ni Amy Marcos. You see, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.